Ano kaya ang gustong palabasin ni Senador Jinggoy Estrada? Bakit open-open siya sa kanyang paghahayag ng pagtutol o hindi pagsang-ayon sa napiling Director General ng Philippine National Police sa katauhan ni General Nicolas Torre na siyang pinagkatiwalaan ni Pangulong Marcos Jr.? Trabaho ba ng Senado ang tumutol sa mga inia-appoint ng Presidente at pinagkakatiwalaan? Si General Torre ay sabihin na nating overqualified ito pagdating sa talino, tapang, paninindigan at pagsunod sa batas. Kasi kaya nasabing matalino ito, ito pala high school pa lang, valedictorian na At sinasabi ng kanyang kaklase mula sa South Cotabato, nag-aral ito at maging Philippine National Police Academy, abay matalino. At ngayon na sumusunod siya sa batas kung ano yung court order at kung ano yung ating saligang batas bilang pulis, abay ayaw ni Estrada. Anong meron, Senador Estrada, at bakit ayaw mo at naghahayag ka ng ganitong matinding pagtutol? Takot ka ba kay General Torre? Na alam natin na basta merong court order, warrant of arrest, kahit sino hinuhuli nito? Meron ka bang kinatatakutan? Meron ka bang inaasahan na pwedeng mangyari sa iyo pagdating ng araw? Naalala ko tuloy, meron ka pang nakabinbin na graft in corruption na kaso sa Sandigang Bayan. Nag-file ka ng motion na gusto mong i-dismiss yung kaso pero hindi. Binuhay pa ng Sandigang Bayan. Yung ba ang kinatatakot mo? Baka mag-issue ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan at ipatupad ng PNP. Siguradong uhulihin ka ni General Torre. Kung hinuli nga si Kibuloy at saka si dating Pangulong Duterte, ikaw pa kaya? Yung ba yung kinatatakot mo? Tinatanong ko lang po. Kasi wala akong nakikitang ibang dahilan bilang mamamahayag, bilang political blogger, na ikaw ay ganyan ang pagtutol at in public sinasabi mo na hindi magandang choice itong si Torre bilang bagong Director General. Ay wala ka naman magagawa. Yan ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo ng ating bansa, ni Pangulong Marcos Jr. Walang pwedeng pumigil doon. Kaya tuloy parang lumalabas na meron kang takot, meron kang personal na ayaw o dahilan. Kaya tumututol ka at naghahayag ka ng ganyan in public sa bagong Director General. Please comment, react. Malaya po kayo at subscribe kung hindi pa. Okay? Ito pa yung isang controversial talaga itong ating mga senador. Talagang laging pinag-uusapan kasi naman dapat sila yung senador ng bayan. Dapat nararamdaman ng bayan na sila yung senador ng bayan. Pero kung senador na parang nagkakampihan, senador na parang may pinagtatakpan, o senador na parang merong kinatatakutan, ay talagang pag-uusapan kayo. Katulad nito. Aba ako sa tingin ko po masisisi at sisisihin ng maraming sektor si Senate President Chis Escudero kapag ka po walang nangyari dyan sa impeachment ni Sara Duterte kasi pinatagal niya ng napakatagal. Dapat February pa nung matanggap nila yung article of impeachment ay dapat sila po ay nagkumbina bilang Senator Judge Impeachment Court kasi nakalagay naman doon kaagad-agad matapos na kailang matanggap ang article of impeachment. Pero iba ang kanyang pananaw at paniniwala, hindi nasunod ng kagustuhan ng nakakarami. Siya lang ang nasusunod. Pero ngayon, na dapat po ay simulan na, abay pinuspon na naman, dinelay na naman ng another 1 week. At mas bibigyan daw nila ng priority ang mga panukalang batas sa Senado kumpara sa impeachment. Ay ang inaabangan ng taong bayan ay ang impeachment trial. Hindi naman yung panukalang batas na kung ano-ano dyan. Napakarami pang panahon tungkol sa panukalang batas. Napakarami tayong batas, hindi na ipatutupad. Itong impeachment, na bitin, hinihintay ito ng mamamayang Pilipino na nagpapasweldo sa inyo mga senador-elect. Pero bakit kayo ang nasusunod lang? Bakit hindi ang batas na dapat kayo ay gumalaw? Kaya hindi po malayo na sisihin at magalit na nga. Sabi ko nga sa inyo sa unang video natin, nagagalit na ang mamamayan dito kay Escudero dahil sa kanya nga pong mabagal na galaw at patuloy na pagdidelay. Maitanong ko nga, ano ba ang tunay na dahilan nyo? Kasi napakababaw po ng dahilan na may priority kayong iba, kaya saka na lang ang impeachment.
Nung una, pinagbigyan na kayo kahit ayaw ng taong bayan na nagbakasyon kayo ng 3 buwan, hindi nyo tinrabaho ang impeachment. Tapos ngayon, babalik na kayo, bumalik na kayo sa trabaho, hindi pa rin yung priority. Ano ba talaga ang gusto nyong palabasin? Pinaglalaroan nyo ang ating batas? Pinaglalaroan nyo ang taong bayan? Abay, taong bayan po ang gumagastos at nagpapasweldo sa inyo. Bakit hindi nyo unahin yung pinapaboran at gustong marinig ng taong bayan kung ano nga ba itong article of impeachment at kung paano ito patunayan, paano naman ito harangin at ipagtanggol ng kampo ni Sara Duterte sa impeachment court, impeachment trial, ang Senado. Pero dahil nga po bitin na bitin, ay talaga hong nakakadismaya. Malamang Duterte supporters lang natutuwa sa nangyayari. Pero ang majority ng Pilipino may-ari ng pera na di umano'y mali ang pagkakagamit. Majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, katulad niya doon sa survey ng SWS, 80% ng mga Pilipino pabor sa impeachment trial. Napakataas ng 80% mga senador, pero ayaw niyong pakinggan. Ang tanong, boses ba ng buong Senado ang mga desisyon ni Senate President Escudero o kanyang sariling desisyon lang ito? Naalala ko yung sinasabi ng iba. Dapat ang desisyon ng Senado ay desisyon ng lahat ng senador sa ganitong mga isyu. Dapat nagkakaroon ng mga meeting, caucus at iba pa. Sabi nga ni dating senador at incoming senador Tito Soto, hindi pwedeng isa lang ang magdidesisyon. Hindi pwedeng Senate President lang. Abay kaya po lumalakas ang followers ni Soto ng mga senador. Mas gusto ng mga senador ay talagang sila'y magkaboses din. Sila ay tanungin din, sila'y konsultahin din. Hindi yung basta na lang nagpapatupad ng mga policy at gawain ang Senate President na tila hindi alam ng ibang mga membro ng Senado. Nakakapagtaka yan. So, ano po ang inyong masasabi? Kayo ng mga mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng oras, national issue na ating tinatalakay, nire-respeto ko ang inyong mga comment at pahayag. Basta makatotohanan. Hindi troll, hindi baser, hindi hupang asar lang. Yung pakapupulutan ng aral, yan po ang kailangan nating lahat. Kasi itong ating channel, at mga Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao ay matatalino. Ang aking mga followers, subscribers at viewers ay matatalino na mayroong pagmamalasakit ng totoo sa ating bayan. Hindi kasama kakaunti kung meron man dyan na anti-government o kritiko ng gobyerno na wala sa lugar kasi interest lamang nila ang kanilang pinaglalaban. Please like and share, subscribe kung hindi pa.